Life story at detalye sa pagpanaw ni Lolit Solis sa edad na 78 years old. Isang malungkot na balita na naman ang gumulantang sa entertainment industry nitong araw lamang. Nakumpirma kasi mula kay Sneezy McDonald, anak ng veteranong entertainment columnist na si Lolit Solis, ang pagpanaw nito noong July 3, 2025 sa edad na 78 years old. Atake sa puso ang sanhi ng kanyang pagpanaw habang ito ay nakakonfine sa FEU Hospital. Nabasa rin ang post ng mga kaibigan niya sa social media na sina Salve Asis at Gorgie Rula tungkol sa pagkawala ng kanilang matalik na kaibigan. Our beloved Manay Lolit Solis has peacefully joined her creator last July 3, 2025. Manay Lolit leaves behind a loving family and many friends who will always cherish her memory. We remember Manay Lolit as a feisty and staunch loyal supporter, manager, and friend. We love you, our dearest Manay. You will forever be in our hearts. Rest well now in the loving embrace of our Lord. Noong isang araw nga lang ay nabasa pa ang latest post ni Manay Lolit sa kanyang social media na nagpapasalamat sa mga doctor at nurses na nag-alaga sa kanya habang siya ay nakakonfine. Sinabi rin niya na na-realize niya na mahirap magkasakit, lalo na kung matanda na ang isang tao dahil pakiramdam nito ay wala na itong magagawa pa. Ang hirap pala ng may sakit, hopeless, helpless, weak ka. Para bang hindi mo alam where and what to do. I feel it was already late for me para magkaroon ng ganitong episode sa buhay. I feel sad, weak, but hopeful. Wishing na sana gumaling ako agad at maging active uli. I love life. I love my works. I love my friends. I live life like everybody else. But if being sick is a sacrifice I have to experience, it was an eye-opener for me. Like going through the medical procedures, mga ginagawa sa'yo sa ospital, lahat new sa akin. Pero bago ang pagka-confine niya sa ospital, June 26 naman nang mabasa ang post niya na nagsasabing bigla na lang daw siyang tinamaan ng sakit na apektado ang kanyang kidneys. Dito rin ay ipinaalam niya sa kanyang mga followers na painless at wala siyang nararamdaman na sakit sa kanyang katawan, maliban sa nanghihina siya at minsan ay mayroong mental lapses. Kaya naman para hindi pa siya makaranas ng pagkalimot, pinipilit niya pa rin ang magsulat ng IG post para mahasa pa rin ang kanyang utak sa pagsusulat. 6 days ago naman bago niya isulat ang kanyang magiging huling post na pala, na tila nagsasabing alam na niya kung ano ang paparating sa mga susunod na araw. Nag-post ito ng isang pasasalamat sa mga taong nakasama niya sa journey ng kanyang buhay, bilang isang ordinaryong mamamayan at isang magaling na manunulat. Humingi rin siya ng tawad sa mga taong nakaalitan niya noon. Idinagdag din niya na wala siyang pagsisisihan sakaling mamaalam siya. Everyday I wake up talagang parang miracle na sa akin. Kasi nga usually pag natulog ako, I feel so weak na hindi ko na alam kung saan ako dadalhin ng tulog ko. I am very thankful, pero admitted ko na medyo pagod na ako. I have so many things to be thankful for. Parang para sa akin tama na ang journey ko sa buhay. Been there, done that. I feel complete and grateful to my God. So if I leave now, no regrets. Life was good to me. People are nice. Things worked mostly in my favors. What more can I ask? Basta thank you to all. My apologies to some. And if ever, just remember me with fondness. I love all of you. And thank you, my God. Noong June 7 naman ay sinabi na rin niya na na-confine siya sa ospital. At iyon din ang araw kung saan nakikiusap siya sa mga doktor na siya ay pauwiin na dahil hindi niya gusto ang ma-admit. Dahil pakiramdam niya ay nasa kulungan siya. Sino ba naman daw kasi ang mag-aakala na sa edad niyang iyon ay mapapasok siya sa ospital? 2 taon naman makalipas ang matinding pagtama ng pandemic sa buong mundo. Tinamaan ng matinding sakit si Lolit Solis. Nalaman na lang sa mga post niya na siya ay sumasailalim sa dialysis. Inalala pa nga niya ang unang araw nang gawin niya ito ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi nga rin niya maubos maisip na nakayanan niya ang dialysis sa loob ng 3 taon. 2 beses sa isang linggo ito ginagawa sa ospital at tumatagal ang bawat session ng 4 hours.
Doon din niya nakita ang dedikasyon ng mga doktor, nurses, staff at utility personnel dahil sobrang tutok ang mga ito sa kanilang mga pasyente. Unang isinugod si Manay sa ospital noong July 17, 2022 dahil napansin ng kasama niya sa bahay na hindi na ito makapagsalita. Pinayuhan siya ng mga doktor na mag-complete rest muna siya. Huminto naman siya sa kanyang online program kasama si Mr. Fu. Nangdapuan naman siya ng kidney problem habang sumasailalim sa dialysis. Pakiramdam naman niya ay nagkaroon siya ng mild stroke matapos na manigas ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Ang dialysis na ito ay habang buhay na niyang gagawin. Nakilala si Lolit bilang isang magaling na manunulat, talent manager at talk show host. Isinilang siya noong May 20, 1947 sa isang squatters area sa Lardizabal, Sampaloc, Manila na malapit sa National University. Sa nasabing universidad din siya umattend ng journalism seminar. Nagsimula naman ang kanyang karera sa print, kung saan ang kanyang mga column ay naging must-read sa mga Pinoy, lalo na sa mga nais makaalam ng pinakabagong balita sa showbiz. Naging household name naman siya sa pagsikat ng mga talk shows tulad ng Scoop at Star Talk, kung saan walang pigil at walang tigil ang kanyang binibitawang komentaryo sa mga artista. Pagdating naman sa mga kontrobersiya o mga sikreto, asahan na mauunang ilabas ni Manay ang istorya tungkol dito. Isang malaking eskandalo naman ang kanyang kinasangkutan noong 90s. Tinawag itong 1994 Manila Film Scandal, kung saan inihayag ng mga presenters na sina Rocky Gutierrez at Miss Universe Mauritius Viveka Babaji ang pangalan ng mga talents ni Manay na si Gabby Concepcion at beauty queen na si Rufa Gutierrez bilang Best Actor at Actress, sa halip na sina Edu Manzano at Aiko Melendez na siya talagang nagwagi ng award. Sa tulong naman ni Gretchen Barreto na co-host din noong awards night, nalaman na ang pasimuno ng scam ay sina Lolit Solis at Annabel Rama. Kinalaunan ay inamin ni Manay na siya ay nagkasala sa pagsasagawa ng scam na ito. Nasa 5 dekada rin ang itinagal ni Manay Lolit sa kanyang trabaho bilang isang entertainment icon. Dinapuan man siya ng sakit, hindi naman siya pinanghinaan ng loob at nagpatuloy sa pagbibigay ng kanyang komento sa pamamagitan ng social media. Sa pamamagitan nito ay nanatili siyang konektado sa kanyang mga taga-suporta. Para kay Manay Lolit, ang nais lang naman niya ay maalala siya bilang isang mabuting tao. Aniya sa isang post, "Ayoko naman maalala ako ng tao sa pagiging maldita ko. Sana the charming, witty Lolit ang ma-remember nila." Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, taos-puso po ang pakikiramay namin sa mga naulila at naiwang mahal sa buhay ni Manay Lolit Solis. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa ating istorya ngayon. Don't forget to type your comments below.